question. Mga kababayan, ang haba ng reaction ko, no? Oh, yun ang totoo. Oh, dito tayo, mga kababayan, kay Camille Villar. Mm. Ano ba yung meron kay Camille Villar, mga kababayan? Oh, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, iwasan nyo masyadong pakikipag-idolize sa mga politician. Bakit? Marami ding politician ang masasaktan sa ginagawa ninyo. Katulad nito, mga kababayan, si Camille Villar, 'di ba, pinoproklama na niya, nanumpa na siya, may oath na siya. Oh, maraming DDS ang nagagalit. Bakit? Kasi habang si Camille Villar daw nagpapasalamat sa kapatid, sa magulang, sa mga kapwa politician, hindi daw pinasalamatan si Sarah. 'Di ba? Galit naman ngayon itong mga DDS kasi daw walang utang na loob itong si Camille. Habang pinapanood daw nila si Camille na nagsasalita, never daw nilang narinig na binigkas ang pangalan ni Sarah. Wala daw utang na loob. Diyos mio Marimar. Naku naman, mga kababayan. Hanapin natin, ha. Oh. Camille Villar. Hindi nag-thank you kay Sarah. Diyos ko naman, mga... Oh. Oh. And I'm certain na marami po akong nakalimutan, pasalamatan. Isa na po dyan, ang ating minamahal na Vice President, Sarah. Pero, nag-blanco ako eh. I was so overwhelmed. Oh, di ba? Kaya si Camille Villar, mga kababayan, no, naghabol ng presscon. Nagpa-presscon ura-urada kasi pinutakti siya. Oo. Binanatan siya ng mga DDS. Kasi sa haba-haba daw ng proclamation niya, hindi man lang daw niya binigkas ang pangalan ni Sarah. I'm overwhelmed Oh. at this moment because this journey hasn't been Ayan, oh. and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me. Oh. May narinig ba kayong Sara Duterte doon? Wala. Ngayon, nag-post itong mga DDS, hindi nagpasalamat kay Sara Duterte, si Camille. Oo, grabe naman. Ginamit yun ng lahat si Inday. Hindi man lang kayo nag-thank you. Oo, napuno yung social media account ni Camille. Nakatag lahat. Oo. So ito, nagpa-presscon bigla si Camille Villar. Oo. Ito ang sabi. I was so overwhelmed by the moment, and I'm certain na marami po akong nakalimutan, pasalamatan. Isa na po dyan, ang ating minamahal na Vice President, Sarah. Pero, nag-blanco ako eh. Di ba? Oh. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ang pagtulong mo, hindi mo dapat kailangan ng kapalit. Kasi itong mga DDS, ang gusto nila, porkit, di ba? No, porkit sinaludo, porkit inendorso, kailangan magpasalamat. Eh, syempre, na-overwhelm yung tao na mental block. Ganyan, alam niyo, sa totoo lang, hindi si Marcos ang diktador, kayong mga DDS, ang mga diktador. Tignan niyo, hindi lang nakapagpasalamat si Camille kay Sarah, puputaktihin niyo na yung social media niya. Hindi ko pinagtanggol dito si Camille Villar, ha? Nang dahil lang dun sa speech ni Camille na thank you pa sa mga guide mo sa akin, na ang sabi ko nga sa iyo, I will be you. No, gusto ko maging ikaw. So ngayon nakamit ko na. 'Di ba? Oo, mga demanding itong mga DDS. Diyos ko, kawawa naman itong si Camille Villar. Siyempre, emotional yung tao. Ang naisip niya, pamilya niya. O naisip niya, yung tatay niya, kaibigan niya, mga kapatid niya. Kung ikaw naman, kahit sino naman, kahit manalo ka nga ng Miss Universe dyan, una mo talagang pasalamatan, tatay mo, nanay mo, pati yung handler mo. Makalimutan mo na nga, mapasalamatan mo yung ano eh. 'Di ba? Mapasalamatan mo yung Panginoon.
Ang hirap lang kasi dito sa mga DDS, mga demanding. 'Di ba? Oo. 'Yun ang problema. Diyos mio Marimar. Kaya ngayon mga kababayan, eto na si Camille. Nagpa-press conference, nahingi ng pasensya. Oh, pasensya na po. Nakalimutan kong bigkasin ang pangalan ng Vice President kasi na mental block po kasi ako talaga kasi na-overwhelm ako. Lahat naman po talaga. Kahit sino naman. Ang hirap lang kasi sa inyo mga DDS, gusto niyo, tinaas lang ang kamay. Kayo na agad nakapagpanalo kay Camille. Ang nakakapagpanalo kay Camille, pera. Oo. Laki-laki ng nagastos ni Camille pang dikit-dikit dyan ng mga tarpulin kung saan-saan kalsada. Oh, kasi kung ang makakapagpanalo talaga sa kanila ay si Sara, edi sana si Philip Salvador panalo, edi sana si Vic Rodriguez at saka si Jamie Bundok panalo sana, tinaas din ni Sara yan, di ba? Tinaas pa nga ni Digong eh. Oh, ang nakakapagpanalo diyan kay Camille Villar siya. Hindi si Sara. Tinaas lang ni Sara kamay niya, si Sara na agad dahilan ng kapag panalo niya. Edi sana si Philip Salvador nanalo din. Edi sana si Jamie Bundok nanalo din sana. Oh, edi sana si Vic Rodriguez nanalo din sana. Oh, ba't sila hindi nanalo? Ang nakakapagpanalo sa kanila ay mga sarili nila, mga attitude nila. Kung attitude nila, putak sila ng putak, panira dito, panira doon, talagang hindi sila mananalo. Di ba? Ganun yun. Oh, tignan nyo, tinaas. Diyos ko, si Digong na at si Sara nagtaas kay Kibuloy, ba't hindi nanalo si Kibuloy? Oh, kaya kayo mga DDS, wag nyo sisihin si Camille kung hindi siya nakapag-thank you kay Sara Duterte kasi na-overwhelm nga siya. Di ba? Oo. Kasi simula kasi, nung si Camille ay tinaas ni Sara na puro siya, bash. Puro bash. Ultimo nanay niya, hindi nanalo. Ramdam ni Camille kasi. Tignan niyo yung nanay niya, dahil sa research, hindi na nanalo. Simula nung bumaliktad si Camille, pumunta kay Sara, yung nanay niya, lumagapak sa Las Piñas. Di ba? Kung ako'y politiko, ang hirap pala sa inyo. Kailangan pala utang na loob sa inyo. Ma'am Tet, mega love shoutout po. Kaya dito ko masabi sa inyo, mga DDS, na hindi si Sara ang nakakapagpanalo kay Camille. Yung sipag at sikap ni Camille ang nakakapagpanalo sa kanya at yung pera niya. Yung pagpapabili niya ng mga tarpaulin, yung mga pangdikit-dikit at pang-advertisement niya. Kasi kung dahil lang kay Sara nanalo siya, bakit si Vic Rodriguez hindi nanalo? Bakit si Jimmy Bundok? Bakit si Kibuloy? O bakit si Philip Salvador? Hindi na nanalo. Di ba? Tapos kung makapag-demand kayo na wala man lang thank you kay Sara, bakit si Amy Marcos narinig nyo ba na nag-thank you kay Sara? Wala namang binigkas si Amy doon. Di ba? Wala kayong narinig kay Amy na nag-thank you siya sa proclamation niya. Diyos mio Marimar. Diyos ko, kawawa yung Camille Villar ninyo. Pinutakti na naman ng DDS. Pinutakti na ng loyalista. Nung bumaliktad kay Sara, ngayon naman pinutakti din siya ng mga DDS kasi hindi daw nag-thank you kay Sara. Diba? So yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating Hindi ko na masyadong habaan yung ating reaksyon na si Camille Villar ay binabash ng mga DDS kasi hindi daw nag-thank you kay Sara. My God. Hindi si Sara ang nakakapagpanalo kay Camille. Kasi kung sana si Sara ang nakakapagpanalo, edi sana lahat ng politikong inendorso niya, edi sana hindi nahulog sa inidoro. Sa 10 nga na inendorso ni Sara, 5 lang ang nakarga. Nawala ang 5. So, ibig sabihin, hindi talaga si Sara nakakapagpanalo sa kanila. Yung effort, yung pagod, at yung sipag at sikap nila. Diba? Sabi ni Ma'am Nori sa kanyang super chat, masyado lang palang angkin ng credit itong grupo ng DDS like their idol. Kaya nga po, Ma'am Nori, diba? Diyos mio Marimar. Yun ang basihan niyo mga DDS. Hindi si Sara nakapagpanalo kay Camille. Kaya wala kayong karapatan na mag-demand kayo na bakit hindi nagpasalamat si Sara kay Camille. Ay, hindi nagpasalamat si Camille kay Sara.
Kasi kung si Sara ang dahilan para manalo si Camille, edi sana yung 10 inendorso niya nanalo lahat. Bakit bumagsak yung iba? Oh. Ma'am Chaicher, first squad ever. Maraming salamat po. Ito naman mga kababayan, speaking of DDS, speaking of DDS na mga demanding po talaga ang DDS. Sa totoo lang mga kababayan, wag po kayong magalit. Wag po kayong magtaka. Demanding po talaga ang DDS. RR Walk and Vlog, Miguel Love, shout out po. As per Tito Sen, till last day, di umalis si Camille sa alyansa. Di ba? So ito bakit ko nasabi ang mga DDS ay demanding? Kasi ganito po mga kababayan. Ang mga DDS daw ay may sinabi. Ito. Hanapin ko lang dito. Magrarally ang mga DDS para pauwiin daw si Digong. Nagdemand na naman sila. Magrally daw sila buong Pilipinas, iba't ibang lugar para mapauwi si Digong. Ito mga kababayan.